Ako talaga nung sinabi sa akin ng anak ko, hindi ako makapaniwala na nangyari. Kasi tulad nga ng sabi ko, sobrang taas ng respeto ko kay Jojo. Hindi ako makapaniwala doon sa nangyari kasi nga, kasi katrabaho ko, nilirespeto ko. Nagkita kami ni Annette Gozon. At yun nga, hinarap niya sa akin yung dalawa dun sa bahay ni Miss Annette Gozon. And nag-apologize sila sa akin. They apologize for what? Saktong pagkasabi nila, sorry talaga niya. Umiiyak sila. And they apologize. Ang sabi nila, sorry talaga, sorry ninyo, ganun. Kasi akala namin okay lang. Yeah, they were sorry for what? What did they do? For what they did. What did they do? Did they admit it to you that they did something untoward? When they said sorry, syempre naiintindihan ko yung kwento ng anak ko. Yun na yun. Yun na yun, di ba? Alright. And then they said, akala daw nila okay lang. Salamat po. Opo. Thank you, Your Honor. Sir Ninyo Mulak, may tanong lang po kami. Nung kayo po ay nakapagdesisyon na magpunta sa NBI at magsagawa ng reklamo, paano nyo po isinagawa ito? Meron din po ba kayong kasamang abogado na nung kayo po ay nagpunta na sa NBI? Senator, thank you for the question. Nung una nga, kasi nga, ako talaga nung sinabi sa akin ng anak ko, hindi ako makapaniwala na nangyari. Kasi tulad nga ng sabi ko, sobrang taas ng respeto ko kay Jojo. Sir Ninyo, wag lang po nyo kumprontahin sa chairman lang po. Opo. Then, sinasabi ko lang na hindi ako makapaniwala doon sa nangyari kasi nga, kasi katrabaho ko, nilirespeto ko. So yun, talagang hindi ko alam kung anong gagawin talaga nung una. So ang naisip namin gawin was go to Senator Bong Revilla. At si Senator Bong naman yung nagsabi na if we want to go to the NBI, we can go to the NBI. Pero dahil nga, syempre, ako bilang magulang, gusto ko protektahan muna sana yung anak ko. Ayoko sana may makaalam. So we went through the channel. We went to Miss Annette Gozon. We were trying to fix it internally. Pero I didn't know how to do it internally pero magsasapa pa rin kami ng kaso. Di po ba? Mr. Chair, Yun nga po. if I may interrupt. Sige po, Nalaman ng media yung nangyari. Po? Paano nalaman ng media? Ay, hindi ko po alam siya. Sino nagkalat? Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. So when did Bigla na lang po pumutok you first knew about it na kumalat na sa media? Saan mo nabalitaan? Sa social media? Sa radyo ba? Sana kumalat na po. Yeah. Sa social media po. Unang lumabas kay OG Diaz. Sige, continue. Yan po. I'll continue. I didn't know how to do it na ayusin namin internally pero still magsasapa pa rin ako ng kaso kasi I knew na once na mag-file kami ng kaso, talagang puputok na sa media. Hindi maiwasan hindi puputok sa media, di ba? Teka, paano nalaman ni OG Diaz? Ay, hindi ko po alam. Did you talk to him? No po. You haven't talked to him kasi I talked to him since sa social media mukhang detalyado yung mga... Ay, pero hindi po sa amin galing talaga eh. But there Baka were, nakausap niya yung anak mo. we have other witnesses kasi I don't know kung kung paano nag-leak talaga. Ayun po. And then, so it took 10 days bago namin na-file kasi nga po, nagkita kami ni Annette Gozon at yun nga, hinarap niya sa akin yung dalawa dun sa bahay ni Miss Annette Gozon. And nag-apologize sila sa akin. They apologize for what? Saktong pagkasabi nila, sorry talaga niya. Umiiyak sila. Assuming Ito po, sila Sen, talaga, nag-apologize. Let's just go straight to the point.
Talagang sinasabi ko po What ito. did they apologize for? Ang exact Did they do words nila, something they were untoward? crying and they apologized. Ang sabi nila, sorry talaga, sorry ninyo, ganun. Kasi akala namin okay lang. Oh, what do you mean? Yeah, they were sorry for what? What did they For do? what they did. What did they do? Did they admit it to you that they did something untoward? When they said sorry, syempre naiintindihan ko kung ano yung kwento ng anak ko. Yun na yun. Yun na yun, di ba? Alright. And then they said, akala daw nila okay lang. But clearly, Akala said, nila consensual. yes yan. But clearly, kung okay lang, di wala kami rito sana ngayon. Diba? At saka hindi sana nag-iiyak yung anak ko. Yun po. Sige. And Miss Annette Gonzalez was our witness during that meeting. Yun po. Let's just. Yes, Senator. I think this will be your last hearing, so we'll just go straight to the point. Jojo Nones and Richard Cruz, are you represented by any lawyer? You can give you can give legal advice if you wish. All right. Thank you. Ba may bigote ka dati sa Facebook? May bigote ka, Jojo. Sino ba si Jojo dyan? Nag-ahit ka na? Ang bigote mo? Hello. Your Honor, ano po, minsan may ahit, minsan po may shadow beard. Right. Mr. Chair, I would like to request the COMSEC to administer the oath. Comsec, mag-administer tayo ng ano. Okay, pwede po kayong tumayo. Sir Richard and Sir Jojo, tatayo lang po. Yeah, can you kindly raise your right hands? Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this committee hearing? Yes, Your Honor. The answer is in the affirmative, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat po. Senator, nakapag-administer na po sila. Maraming salamat, Mr. Chair. Okay. Ano trabaho niyo ngayon? Ngayon po wala po dahil naka-preventive suspension po kami, Your Honor. Okay, bukod sa GMA 7, meron pa ba kayong ibang pinagtatrabuhan? Sa ngayon po Before, no, hindi pa kayo ni-issue ng preventive suspension. wala. Okay. Sinasabi ng GMA, independent contractors kayo. Correct. Hindi kayo sinusweldoan ng monthly. Hindi po. Ano? Hanggat may kontrata, may sweldo. Ibig sabihin per project. Yes. So pag meron kayong isang teleserye na 6 na buwan tatagal, 6 na buwan lang sweldo niya. Am I correct? Pag sa director po. As a Pag director. director ka ba ano? Sino bang director? Sa ngayon po nagdidirect po ako. Ikaw. Opo. Ikaw, Honor. Richard. Consultant, scriptwriter, creative consultant. Scriptwriter ka. Ikaw, Jojo, ang director. Opo. So ano yung mga dinidirect mo ng mga projects si GMA? Meron po akong bago po ang lahat nangyari to. Meron po ako bagong director lang po ako na pinag-direct ng network. Dati po consultant din po ako, drama consultant. Tapos nalipat po ako sa posisyon na director. So, So- nagdidirect po ako ng teleserye na panghapon. Gaano na kayo katagal nagtatrabaho si GMA? Ako po, 24 years po. Doon sa 24 years na yun, hindi kayo nagtrabaho sa halimbawa sa ABS-CBN, sa TV5. Nag-ABS-CBN po ako from 1996 to 2000. Then 2000 to 2024 po sa GMA. Nag-stick ka na sa GMA? Yes po. What about you, Direk? Nakapag-work din po ako sa ABS mga early 2000s. Tapos nag-ABC5 po ako, tapos TV5, tapos nakapag-MZ din po. Okay, during the night of the alleged incident, ano ginagawa niyo sa event ng GMA? Nag-attend po kami ng GMA gala, Your Honor. That was GMA sponsored. Yes po, Your Honor. Kayo ba ay naimbitahan dito?
Yes po, Your Honor. Meron po kaming formal invitation. Anong oras natapos yung event? Around midnight po, Your Honor. Ha? Around or close to midnight po, Your Honor. Close to midnight. Opo. Nung mga nakalipas na event ng GMA, kayo rin ba yung naimbitahan? Yes po, Your Honor. Nag-book din ba kayo ng hotel room? Hindi po, Your Honor. Bakit? Usually po pag GMA Gala, Your Honor, fully booked po yung mga hotels doon sa area. Mahirap Kaya po nung gabing yun, saan kayo saan ba ginawa yung gala? sa Ba't Marriott i-pronounce it? Hotel Gala o po. gala? Oh. Sa Marriott Hotel po, Marriott. Your Where Honor. were you billeted? In Belmont Hotel po, Your Honor. So, magkalapit. magkalapit. lang po. Yes po, Pwede Your kang Honor. lumakad. Opo, Your Honor. So, nag-book kayo ng hotel dun sa, ano yan? Sa Belmont po, Belmont. Your Honor. Opo. Saan yung event? Sa Marriott po, Oh, Your Marriott. Honor. Sino nagbayad dun sa Belmont? Ako po. Hindi Kasi- sponsored ng GMA. Hindi po. Di ba lahat ng mga artista, lahat ng mga konektado sa GMA, Ay. di ba ni-sponsoran ng Hindi po, automatic hindi na po. yun na sagot ng GMA sa Opo. mga. So kayo, Lahat po ng consultants, yung mga creative, nag-book kami sa Belmont. okay, diretsuin ko na kayo ha. But before I ask you direct questions, bakit di kayo sumipot last year? Meron po kaming prepared statement. Pwede po ba namin basahin? Meron po kaming prepared na statement regarding that. Pwede po namin basahin, Your Honor. Sige. I forgot to give you a chance to give your Thank you, Your Sige, Honor. go ahead. Thank you. po. To the Honorable Chairman of the Senate Committee on Public Information and Mass Media, Honorable Senator Robin Padilla, to all the senators present today, especially Senator Jinggoy Ejercito Estrada, President Pro Tempore. To all the resource persons and friends from the press, magandang tanghali po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, ay nais po naming humingi ng paumanhin sa hindi namin pagdalo sa nakaraang pagdinig. Inaamin po namin na natakot po kami na masubject sa media circus at premature trial. Gayun din po, natakot din po kami na baka malabag po namin ang confidentiality ng investigasyon na isinasagawa ng NBI nang nagsimula na ang mga panahong yon at nagpapatuloy pa rin sa ngayon. Nasabihan po kasi kami na bawal po na ilabas ang lahat ng mga counter allegations at ebidensya namin sa publiko dahil ayon sa NBI kahit ang alegasyon ng di umano'y biktima ay hindi pa rin nila maaring ilabas dahil subject pa ito sa validation ng kanilang ahensya. Lahat pa raw po ng hawak ng NBI hindi pa ebidensya hanggat hindi pa naipapasa sa piskalya. Subalit matapos po naming mapanood ang nakaraang pagdinig ay nakita po namin na hindi mangyayari ang aming kinakatakutan dahil sinabi at siniguro naman po ng kagalang-galang nating Chairman Senator Robin Padilla na hindi magiging korte ang Senado. Kaya humihingi rin po kami ng patawad sa kagalang-galang natin na Senador Jinggoy Estrada kung naunahan po kami ng takot, kaba at pangamba. Opo, kami po ang independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online posts na kumalat noong mga nakaraang araw. Subalit, hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito, sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kami po ay hindi executives ng GMA Network tulad ng mga lumalabas. Daliwas sa sinasabi sa online, wala po kaming kapangyarihan or impluensya sa network, lalong-lalo na sa mga artista nito. Sinabi naman po ng GMA na hindi kami regular employee ng network. Alam po namin na konting pagkakamali lamang na nagawa namin sa production ay maaaring ma-terminate ang aming kontrata at mawalan kami ng trabaho. Subalit, tumagal kami sa telebisyon ng more or less 30 years. At bago ang pangyayaring ito, ay malawak ang naging kontribusyon namin sa industriya sa telebisyon
sa pamamagitan na naiambag namin mga award-winning at top-rating television shows and teleseries. Tapos na? Maganda po ang takbo ng aming karera. Sir Richard, tubig po. May tubig po kayo sa tabi po, ha? Opo. Okay. Mahaba ba yung ano? Ikaw ba Dali lang sulat? po. Scriptwriter ka? Baka mahaba yan. Maganda po ang takbo ng aming karera. Maitatanong niyo po kami sa aming mga nakatrabaho at masasabi naman po namin na iginagalang kami at naging malinis po ang reputasyon namin sa aming mga naging employer at nakatrabaho sa loob ng 30 taon. Sa tinagal-dagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o harass ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at maimpluwensyang pamilya. Ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila? Hindi naman po namin itinatangging bakla kami. Sa katunayan, ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. Kaya napakasakit sa amin at sa aming pamilya na mabasa ang aming mga pangalan online na may caption na bakla at kung ano-anong masasakit at mapanirang puri na bansag at descriptions. Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Bakla kami, oo, at may takot po kami sa Diyos. Sa huli kami rin po ay humihiling ng hustisya, mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Kaya po naming mapatunayan sa piskalya o korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na wag niyo po muna kaming husgahan. Iba ko na parang mga convicted na criminals. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat. Magsabi ng totoo sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Lalo na ang mga nakatrabaho namin sa industriya na dahil kilala kami ay hindi naniniwala na magagawa namin ito. At sa lahat ng mga netizens na nagsasabi na ikaso muna at huwag kami i-publicity trial, maraming salamat po. Napakalaking bagay sa amin sa panahong ito ang ganyang mga mensahe. Maraming salamat din po sa komite, sa inyo, Senators Padilla at Senators Estrada, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na magsalita at maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo. Thank you, Maraming salamat po. Direk Jojo. Okay, basta dito sa Senado, pantay-pantay lang ang tingin namin. Okay, we're gender sensitive here. Okay. Thank you po, Your Honor. Pag miyembro ng LGBT, okay lang yan. Choice yan. Basta kami pantay-pantay lang tingin namin sa inyo lahat. Alright? Salamat po, Your